Kung gumagawa ka ng AI music, makinig ka muna. Aware ka ba ngayon na may mga nangyayaring silent ban sa mga AI music channel? May bago bang policy si YouTube this 2026 about mga AI music? Naku, dapat alam mo to kasi isang maling galaw mo lang, kahit malaki na yung channel mo, kahit marami ng videos yung na-upload mo, kahit malaki na yung kinikita mo dito, pwedeng mawala yan ng isang iglap lang. Hello mga sir, welcome back sa ating channel. Kung bago ka dito, ako si Jam, nagbibigay tayo mga tips, advice, updates para sa mga aspiring YouTubers. So ayun guys, before I proceed, bago tayo mag-start, gusto ko munang pasalamatan yung mga members ng channel natin, yung mga naging members ng channel natin ng mga nakarang buwan. So ngayon guys, month of May na tayo, May 1, no? Thank you so much sa mga nakastay pa rin, ayan, nakasupport pa rin sa atin ng mga members. And I hope dumami pa tayo, madagdagan pa tayo guys. And makasama ko pa kayo ng matagal. So ayun, more power and God bless everyone. So ayun mga ma'am sir, back to our topic. Ano yung pinaka-updated na realidad ngayon ng mga AI music channels? So may bagong policy ba ngayong 2026 sa YouTube? So mga ma'am sir, diretsahan na to, hindi po bawal ang AI music. So sa mga baguhan na gustong pasukin yung platform, gustong simulan yung niche na, or pasukin yung niche na AI music, so pwede po. At wala pa namang update na ipinagbabawal na siya dito sa platform. Pero kung i-compare mo noon, meron lang mga binago na rules or policy. So kung before walang pakialam sa YouTube, kahit anong mga AI music yung i-upload natin dyan, unlike ngayon. So last year, nagsimula, nagtanggal si YouTube ng napakaraming AI slap, faceless AI channels na na-break nila yung rules na inauthentic content. Before yung violation na to, tinatawag na repetitious content. Nagkaroon ng update last year. Tinawag itong inauthentic content. On which is, ang daming channel na tinamaan ito, including mga AI music channels. Kung akala ninyo yung inauthentic content na violation is applicable lang sa mga AI faceless channel, applicable din siya sa mga AI music channels. So again, kaya lilinawin lang natin na hindi po bawal yung AI music ha. So kung ano man yung mga rules na to or policy na binago, ito yung importante na dapat malaman natin. So sa mga AI music channel dyan, alam ninyo yung mga nangyayari sa community ninyo. Yung mga kasama ninyo na ibang channel na natamaan ng mga bagong violation ni YouTube. Actually mga ma'am sir, wala pang pinapangalanan na malalaking channel under mga AI music na mga naban. Pero based sa research, simula last year hanggang ngayon ay marami-rami na po yung natamaan ng mga AI music channel. So ayun mga ma'am sir, allowed pa rin po yung mga AI generated music sa YouTube. Pwede pa rin po ma-monetize. Pwede pa rin kayong kumita sa niche na yan. Pero may mga condition lang. So ano yung mga condition na yon? Pag-uusapan natin yan mamaya. So ngayon, ano ba yung biggest change sa mundo ng mga AI generated music? So ito rin yung tinatawag na inauthentic content. Yes, pasok din po yung violation na to sa mga AI generated music. At mga ma'am sir, ito yung pinakadelikado talagang violation ngayon kasi hindi natin alam paano ba dinedetect ng AI system ni YouTube yung mga video natin na to. Para masabing pasok sa category nila ng violation na yan, yung mga ina-upload natin. For example, yung mga AI music na yan, hindi natin masasabi. Si YouTube lang nakakaalam. Alam lang natin, based ito sa mga content creator na nag-upload ng mga video nila, na experience nila, na nawalan sila ng channels, na naban, na terminate sila because of that violation. Kaya nagkakaroon tayo ng idea. Sabi ko nga guys, yung dating repetitive content or repetitious content, ngayon naging inauthentic content na yung tawag. So ano yung target nito sa mga AI music channels ngayon? Mass produce na mga AI music. Ano yung mga channels na nag-a-upload ng mga 10 to 15, 'di ba, AI music videos sa isang araw, mass produce. Kasi tinatarget nila yung high income or high revenue. Kasi nga since AI yan, mabilis lang gawin. Kaya nakaka-produce sila kaagad ng napakaraming content. So ano pa po yung pasok dito or target ng inauthentic content na to sa mga AI generated music? Yung pare-pareho yung beat. Yan, hawak mo ang beat. Charot. Yung pare-pareho yung beat, pare-pareho yung loops. Magtataka ka, 'di ba? May mga channels na pare-parehas na lang yung mga AI music nila. Parang nag-copy paste na lang ba? 'Di ba? Hindi na malaman ng mga audience sino ba yung original nito kasi parang wala nang pagkakaiba. And of course, yung walang effort, yung mga AI music na ina-upload. So ito mga ma'am sir, based lang sa observation ko ha, kasi hindi naman ako AI music channel. So syempre, nakikinig din ako ng mga AI music na yan. Trending yan ngayon, viral yan ngayon, marami yan ngayon sa YouTube. Pero napapansin ko talaga, ang daming pare-pareho. So hindi mo na alam kung sino yung original, yung may uniqueness. Ang nangyayari, yung resulta, ang daming mga AI music, yung na-demonetize, wina-wipe out
out ngayon sa platform. Lalo na mga ma'am sir, yung kumukuha ng songs or music sa Suno ba yun? So nabasa ko lang din to napanood ko lang din sa isang creator. So ang dami pong mga na-demonetize. Although po pwede pa naman silang mag-reapply ulit. Pero yun nga lang, depende pa rin kay YouTube kung i-approve ba o hindi. So kailangan kasi kapag mag-re-reapply ka dyan is malinis na ulit, naalis mo na kung ano yung violation. Kaya mga ma'am sir, ngayong 2026, isa yan sa mga biggest change no, sa mga AI music channels. Itong violation na to na tumatama sa kanila na inauthentic content din. And sabi ko nga kanina sa inyo, pwede pa rin naman. Pwede, marami pang gumagawa niya mga AI music channels o mga AI music niches. So may kondisyon. Kailangan may originality ka. Kahit na AI music pa yan, AI generated music pa yan, kailangan, alam mo yun, masasabi ni YouTube na okay, itong creator na to, yung original nito. So, kahit AI music yan, kailangan may human input pa rin na tinatawag. Yung effort talaga na galing sa'yo, diba? Or talent na galing sa'yo. So, sa mga AI music din po, mga ma'am sir hindi pwedeng generate lang, tapos upload mo na. O katamaran, ang daming nadadali talaga dyan. Sabi ng mga creator na gumagawa nito mga AI music na based sa observation nila na mas mahirap na raw yung monetization ngayon compared noon. May ibang mga creators naman nagsasabi na ang bilis lang nila ma-monetize. Wala pang 3 months monetize na sila. And yung niche nila ay mga ganito, AI generated music. Kasi sabi ko nga sa inyo, basta sinusunod lang natin yung policy, safe tayo. So ano ba yung safe zone na monetizable sa niche na to na AI music? Unang-una dyan, yes, oo, AI music pero kailangan may original visuals. Kasi sa'yo kung gusto mong gawing cinematic na yan or whatsoever, basta may original visuals. Yung hindi biglang upload, sabi ko nga kanina, may editing, may storytelling, yung pinaka-structure, no, sa'yo galing. Yung sinasabi nilang dapat may human branding. Kapag nakita yung video mo, no, yung AI music na content na ginawa mo, masasabi na, okay, galing ito sa channel ni ano. So, hindi katulad ng ginagawa ng iba na kopya na lang ng kopya. And sabi ko nga guys, ang daming pumapaldo sa niche na to. AI music, yung mga AI generated music. So, isa ibang creators mataas yung RPM na binibigay sa kanila dyan. So, pumapalo sila minsan ng $3 to $8. Yan ay kung high quality yung niche mo. So, bakit ba may mga nade-demonetize? Bakit may mga tumatagal? Yung mga matatagal na, yung mga hanggang ngayon buhay na buhay pa rin yung channel, safe na safe pa din. So, ito yung alam nila yung laro. Kapag may bagong policy, nag-a-adjust ka agad sila. Hindi sila nanghihinayang doon sa pwedeng maging revenue ng mga previous videos nila. Kumbaga, ina-adjust nila kaagad para maging safe yung channel nila. Yung iba kasi, alam mo naman tayo, di ba? Nasisilaw kasi tayo doon sa laki ng revenue. Kaya, di ba, sa halip na mag-adjust tayo, hindi, sige, okay, hindi pa naman yan mapapansin. Okay pa yan. Hindi pa naman yan mahahalata ni YT. Kaya na-demonetize, wala nang chance para mabago pa natin. So hanggat may chance pa tayo na pwede pa nating baguhin, 'di ba? Pwede pa nating i-adjust. I-adjust na natin. Baguhin na natin. So mahirap na yung dumating yung time na wala ka nang magagawa kasi nawala na. And guys, meron din nagkakaroon ng violation sa mga AI music channel na ito ang dahilan, reuse content. Stricto na din po yung reuse content policy sa mga AI music channels ngayon. So sabi ko nga, delikado yan kapag marami kang katulad sa ibang channel, no, kahit AI music ka pa, pwede ka pa rin ma-flag kung ang dami mong mga kapareho, yung mga recycled, paulit-ulit, delikado po yan. Malaki yung chance na kapag mag-apply ka for monetization, disqualified. Hindi ko sinasabing 100% pero malaki yung chance, mga ma'am sir. Papahirapan ka ma-monetize. Kaya hanggat maaari, simula pa lang, bago ka pa mag-apply for monetization, linisin mo na, i-adjust mo na, alisin mo na yung mga hindi dapat. And of course, hindi mawawala sa policy since AI music yan, yung copyright. Siyempre sa copyright, alam nyo na po yan mga creator kayo sa music, matatagal na yung iba dyan, na mayroong copyright na hindi naman masyadong mabigat dahil revenue mo lang talaga yung affected. May percentage na mapupunta sa'yo and kadalasan, mas malaki pa yung mapupunta doon sa original owner ng music. Ayan, pero may copyright na mabigat-bigat, yun yung copyright strike. At kapag nakatatlo ka doon, pwedeng mawala, ma-terminate yung channel mo. So, ayun lang mga ma'am sir, sana makatulong sa inyo yung video na to sa mga nag-iisip, nagpaplano, napasukin yung niche na to, AI music this 2026, no? Ngayong buwan, ngayong month of May, gusto mong mag-start ng channel, tapos gusto mong simulan mga AI music. So, pwede pa rin.
So, hindi pa bawal yan. Marami pa rin ang pumapaldo, marami pa rin kumikita dyan, pwede ka pa rin kumita. Basta, nasa tamang policy ka, alam mo yung rules, alam mo yung mga bawal. So, ayun lang mga ma'am sir, I hope nakatulong sa inyo yung video na to sa mga pagkuha at sa mga nagpaplano na simulan yung AI music channels. So, ayan, sana nakatulong yung konting updates natin, konting information na na-research natin. And if you think na nakatulong, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So guys, before I end, gusto ko munang pasalamatan din yung mga bagong subscribers natin, yung mga dating subscribers na natin, yung mga loyal viewers, loyal supporters natin. Palagi sa comment sections, ayan, yung mga nakasupport pa rin hanggang ngayon, nakaantabay pa rin sa mga videos natin. Ayan guys, thank you so much sa mga nakaka-appreciate ng mga videos na ina-upload natin. And I hope talagang nakakatulong sa inyo, no? Na-apply ninyo sa mga channel niyo. So, ayun lang po. Have a nice day everyone. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!